Oh, kumusta? Masaya ka ba ngayong araw? Yang Master He, siyempre naman po masaya ako. masaya ako. Ito, bakit po kayo napadaan dito? Pagod ka na siguro. Medyo nagugutom na po ako ngayon. Yayawu, kaarawan ni Zixuan ngayon? Masarap magluto si Shangguan Xinlan. Sabihan mo siyang paglutuan si Zixuan ng ilang putahe para magdiwang. Pero Yang Master He, si Ma'am po ay, masama po ang pakiramdam ng tiyan niya ngayon. Hindi pa po siya naghahapunan. At maaga po siyang umakyat para magpahinga. Xinlan, kaarawan ni Zixuan ngayon? Gusto niyang kumain ng mga lutong bahay. Magaling kang magluto, bumangon ka at magpakitang gilas. Pumunta tayo doon para ipagdiwang ang birthday niya. Jinghang, ngayon ay sobrang sakit ng tiyan ko. Dati pa yung sakit ng tiyan mo. Gagaling din yan pagkalipas ng ilang araw. Tiisin mo na lang. Shangguan Xinlan, hindi ba? Galing ka sa military school? Kaya mo namang lumaban at malakas ka. Ngayon, konting sakit lang ng tiyan. Umaarte ka na na parang mawawala ka na. Kailangan ba talaga yan? Tama na. Huwag ka nang mag-inarte. Magluluto ka lang naman ng konting lutong bahay. Hindi mo naman ikakapahamak yan. Bitawan mo ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka naman ganoon kaarte. Maglinis ka na at bumaba para magluto. Magluluto? He Jingsing, ano ba talaga sa'yo si Lin Zixuan? Kaarawan lang niya, bakit masyado kang apektado? Noong magkarelasyon pa tayo, basta may kailangan siya. Isang tawag lang niya at agad kang nagmamadaling tumakbo para tumulong. Pero ngayon na sobrang sakit ng tiyan ko, wala kang pakialam at pinipilit mo pa akong bumaba. Para ipaghanda siya ng pagkain sa birthday niya. Hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Dahil lang sa sinabi mo na, ang magiging asawa ng isang pamilyang he ay dapat maging isang huwarang may bahay. Iniwan ko ang trabaho ko para lang pagsilbihan ka sa kusina. Tiniis ko lahat ng sakit noong iniiwan mo ako para lang puntahan siya. Pero ano ang kinalabasan? Puno na ako ng pait at labis na nasasaktan. Pero ang tanging iniisip mo ay ang birthday lang niya. Kuya Jingxing, wag mo na po siyang hirapin para sa akin, Ate Xinlan. Okay lang po kahit hindi na ako kumain. Hayaan mo na munang magpahinga si Ate Xinlan. Aalis na muna ako. Zixuan, huwag kang umalis. Minsan lang sa isang taon ng birthday mo. Bilang fiancé ko siya, ang pagluluto niya para sa iyo ay nararapat lang. Shangguan Xinlan, dapat matuto kang maging mapagbigay. Maliit na bagay lang pinapalaki mo. Paano ka pa magiging isang huwarang may bahay? Jingxing, dahil ang panloloko mo ay sinasabi mo ng napakakampante at may lakas ka pa ng loob na tapakan ang katapatan ko. Sige, mula sa sandaling ito, ang pagmamahal ko ay wala na rin kinalaman sa iyo. Patawad. Patawad, Ate Xinlan. Kasalanan ko ang lahat. Naging matigas ang ulo ko. At nagpumilit pa sa mismong araw ng birthday ko na kumain ng luto mong pagkain. Si Kuya Jingxing, gusto lang din niya akong tulungan na matupad ang kahilingan ko sa kaarawan ko. Huwag mo na siyang sisihin. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Nagkamali lang talaga ako. Shangguan, Xinlan, tingnan mo kung gaano naging maunawain si Zixuan. Maging ang kanyang paghingi ng paumanhin ay bakas ang katapatan, hindi katulad mo. Bilang tunay kong mapapangasawa, lagi na lang masama ang loob mo at ang dami mong sinasabi sa bawat maliliit na bagay. Ako si He Jingxing at hindi ako magpapakasal sa isang mayabang na prinsesang tulad mo. Kaya naman pala alam mo pa rin na ako ang iyong magiging asawa. Sige na, tama na Ate Xinlan. Tutulungan kitang gamutin ang sugat mo. Kapag may natirang piraso ng basag na bubog doon, hindi maganda kung may impeksyon iyon. Masakit ba? Buti naman at masakit. Ate Xinlan, bakit mo ba ako itinulak?
Shangguan, Shinlan. Anong ginagawa mo? Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Mabuti ang intensyon ni Zixuan, sinasamahan ka lang para gamutin ang sugat mo. Tapos naging marahas ka sa kanya. At itinulak mo pa siya sa hagdan. Hindi ko siya itinulak, siya mismo ang natumba. Nagawa mo pang magdahilan. Ate Shinlan, sa tingin ko ay namali ka ng pagkakaintindi sa relasyon namin ni Kuya Jingxing. Alam kong hindi mo ako gusto, pero mabuti naman ang intensyon ko. Pero, hindi mo dapat ako itinulak. Ayos ka lang ba? Napakasakit? Hindi ako makalakad. Dadalhin kita sa ospital. Halika. Halika na. Hinto. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Hi Jingxing, para lang sa mapagpanggap na babaeng ito, nasaktan mo na ako, sinaktan mo pa ako physically, tapos aalis ka na lang ng ganyan? At ano naman ngayon? Na hindi kita pinapaluhod para humingi ng tawad kay Zixuan ay ang pinakamalaking awa na maibibigay ko. Hi Jingxing, paulit-ulit mo nang niyuyurakan ng katapatan ko. Dahil sa nangyayari, bakit pa ako kailangang magtiis sa iyo? Binibining Shangguan, ano ba ang binabalak mo? Ma, bakit po kayo nandito? Tita, Kung hindi ako dumating, tingnan mo ang sarili mo. Paano ka nalang aapi-apihin ng babaeng iyan? tita, hindi po kasalanan ni Ate Shinlan. Ako po? Ako ang naging dahilan kung bakit sila nag-away. Dalhin mo muna si Miss Lin sa ospital at ipaubaya mo na ito sa akin. Tingnan lang natin kung ano ang kaya niyang gawin. Tita Huang, anong hangin po kaya ang nagpadala sa inyo rito? Shangguan Sinlan, hindi sa pinapagalitan kita, pero hindi mo dapat inaway si Jinghang dahil lang kay Miss Lin, napaka-immature mo. Tita Huang, kung alam nyo naman pala na sobrang lapit nila sa isa't isa, at kung kaarawan ni Lin Jixuan at gusto niya ng lutong bahay, bakit hindi siya dinala ni He Jingxing sa pamilyang He? Para kayo mismo ang magluto para sa kaniya? Pero dinala nyo pa siya rito para gambalain ako, hindi nyo ba kayang magluto? O sadyang ayaw nyo lang talagang gawin? Tingnan mo kung paano ka magsalita. Napakasama ng lumalabas sa bibig mo. Kaya naman pala ang anak kong si Jinghang ay laging nakikipag-away kapag kasama ka. Sina Miss Lin at Jinghang ay magkaklase noon pa, sabay silang lumaki, kaya natural lang na malalim ang pagsasamahan nila. Sa lalaking may mataas na katayuan, tulad ng anak ko, normal lang ang magkaroon ng kababata at matalik na kaibigan, hindi ba? Bilang kaisa-isa kong He group na magiging asawa ng anak ko, sa ilang bagay, dapat ay nagbubulag-bulagan ka na lang. Paano mo nakuha na itulak siya sa hagdan? Tita Huang, maari kayong kumain ng kahit ano, pero huwag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Aling mata niyo po ang nakakita na ako ang tumulak kay Lin Zixuan pababa ng hagdan? Ang nasaktan ngayon ay si Miss Lin, hindi ikaw. Nasa itaas ka na, kaya matuto kang magparaya sa iba. Kung mapagpapasensyahan mo siya ngayon, balang araw, kaming mga He group ay mapagpapasensyahan ka rin. Sa ganitong paraan, ka lang magiging karapat-dapat pumasok sa pinto ng aming He group at tumira sa isang marangyang villa. May problema ba ang mga mata mo? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng maayos. Sa tingin mo ba hindi ako nasaktan? Gawa ito ng anak mo at ng babaeng iyon. At isa pa, ang villa na ito ay personal kong ari-arian sa pamilya He. Anong kinalaman nito? Anong sa iyo o sa akin, balang araw ay pakakasalan mo rin ang anak ko, kaya ito ay magiging pag-aari na ng aking He group. Kung ano nga naman ang puno, siya ring bunga. Kung hindi lang dahil sa pagsunod sa ipinangakong kasunduan sa kasal ng lolo noong nabubuhay pa siya, ang pamilyang kagaya nito, Ay hinding-hindi ko papansinin. Natuyo ang lalamunan ko sa daldal. Bakit ba? Wala kang pakiramdam? Ipagtimpla mo nga ako ng tsaa. Yayawu, magtimpla ka ng mainit na tsaa. Bini-bini, ang sugat mo na ito. Bakit parang ayaw tumigil ng pag-agas? Hayaan mo po akong gamutin iyan. Ay,
Hinto, Shangguan Xinlan, wala ka na ba talagang modo? Narito pa ang nakatatanda Hindi ba dapat ikaw mismo ang mag-abot ng tsaa? bilang paggalang sa nakatatanda. Tita Huang, heto po ang tsaa ninyo. Ang tanyag na anak ng mga Shangguan na si Binibini ay ganito lang ang kagandahang asal, isang kamay lang kung mag-abot ng tsaa sa nakatatanda. Tita Huang, ginawa ko na ang dapat kong gawin. Nasa inyo na po kung iinumin nyo o hindi. Sobra ka na. Ang kapal ng mukha mo. Binibini. Narito pa ang nakatatanda, tapos may gana ka pang umalis. Miss Wang, sugatan po ang kamay ng aming si Binibini. Ako na lang po ang magsisilbi ng tsaa para sa inyo. Sino ka sa akala mo? Magsisilbi sa akin ng tsaa? Hindi mo iyon kalebel. Miss Huang, pinagbigyan kita ng isang beses dahil nirerespeto kita bilang nakatatanda. Dahil ikaw at ang anak mo ay masyadong walang modo, ngayon, umalis ka sa bahay ko. Yaya Wu, paalisin ang bisita. Namamalikmata ba ako? Bakit ang Shangguan Xinlan na ito ay tila ba ngayon ay naging ibang tao? Nagagawa na niya akong sagot-sagutin ng harapan? Miss Wang, mangyari lang pong lumabas na kayo. Shangguan Xinlan, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisisi balang araw. Sa hinaharap. Kahit pa kayong mga pamilyang Shangguan ay magmakaawa na magkaroon ng kasunduan sa pamilyang He Group, hindi ako papayag. Hemp! Binibini, ang private doctor ay paparating na po. Tutulungan ko po kayong magpalit ng malinis na damit. Masyado na ring sobra ang mag-inang Hey. Hindi pa po kayo nakakasal doon. Ay inaapi na kayo ng ganyan. Ang sugat niyo po? Makakadalo pa kaya kayo sa gaganaping ika-6 na pong birthday banquet ni Old Master Murong bukas? Ayos lang ako. Galos lang naman ang mga ito. Hindi nito maaapektuhan ang party bukas. Kung ang katapat ng tapat kong puso ay ganitong uri ng pang-aapi. Kung gayon, ang ganyang lalaki ay hindi ko na kailangan. Shangguan Xinlan. Ang pagpapakipot mo ay dapat may hangganan din. Ngayon ang ika-6 na pong birthday party ni Old Master Murong at hinabol mo pa talaga ako hanggang dito. Hindi mo ba talaga ako kayang mawala? Ate Xinlan? Siya nga. Nagbalik na siya. Handa, saludo! Tindig ng maayos, pagsamahin ng dalawang paa, ilagay ang kamay sa gilid, huwag gagalaw. Naninigas! Naninigas na ang paa ko. Kailangan ko nang magpahinga. Hindi pwede, kung gusto mong magpahinga, magsumite ka ng ulat. Bakit? Dahil ako ang opisyal, at bago kang sundalo, kaya kailangang sundin mo ang mga utos ko. Sige na nga. Lahat po, opisyal. Pagod na po ako. Gusto ko nang magpahinga. Pinapayagan, magpahinga muna kung nasaan ka. Para sa iyo ito, gusto mo bang maging tagasunod ko? Kung magiging tagasunod mo ako, anong makukuha ako? Marami kang makukuha, hipan mo lang iyan, wala nang mangangahas namang api sa'yo, dahil ako ang magpuprotekta sa'yo. Ate Xinlan, Young Master, nandito na ang lahat ng mga nakatatanda. Gusto na matanda na pumunta kayo sa VIP room upang bumati sa kanila. Anong iniisip mo? Kausap kita. Li Jingxing, ubos na ba ang mga lalaki sa buong mundo? Sa tingin mo hahabulin pa kita hanggang dito? Lumayas ka. Ate Xinlan, nakita ni Kuya Jingxing na may sugat ka, kaya ibinigay niya sa akin ang imbitasyon at pinasama niya ako rito.
Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Bakit hindi ka na lang nagpahinga sa bahay? Ang ganitong party hall ay para lang sa may imbitasyon? Paano ka nakapasok dito? Baka naman, may kasama siyang kung sinong lalaki para makasingit lang dito. May nag-aalaga na ba sa iyong lalaki? Ayos ka rin, Shangguan Shinlan. Para lang inisin ako, humanap ka talaga ng lalaki para buhayin ka. He Jingsheng, ingatan mo ang mga sinasabi mo. Huwag mo akong piliting saktan kayo. Umalis kayo rito. Nagagawa niya akong baliwalain. Hindi kaya totoo na may ibang lalaking nagpapakain sa kanya? Hindi pwede ito. Dapat kong malaman ang totoo. Jinghang? Kahit pa mayroon siyang ibang lalaki sa labas, ano naman ngayon? Di ba sinabi mo sa akin na kakanselahin mo na ang kasal niyo? Bakit mo pa siya pinagtutuunan ng pansin? Walang kakanselahin. Hindi mo ba nakikita? Nilalaro lang niya ako sa pamamagitan ng pagpapakipot? Huminto ka dyan. Shangguan Shinlan. May nilalandi ka bang ibang lalaki ng talikuran ko? He Jingsheng, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Kailangan mo lang mag-sorry sa akin para maayos ito. Bakit ayaw mong humingi ng paumanhin? Kailangan mo pa talagang maghanap ng ibang lalaki para lang galitin ako? Bakit naman ako hihingi ng tawad sa iyo? May kasunduan tayo na ikakasal, pero nagsama ka pa ng babae mo para ipangalandakan sa harap ng lahat dito sa malaking pagtitipon at pagkatapos ako pa ang dapat mag-sorry sa inyo? Nawawala ka na ba sa tamang pag-iisip? Mukhang totoo nga na. May ibang lalaki ka nang kinakasama. Walang sino mang pwedeng magtaksil sa akin. Shangguan Shinlan, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Anong nangyayari rito? Ano kaya ang meron? May nahuli bang nangaliwa? Kunin nyo ng video, dali! Bilis i-record nyo. He Jingsheng, ang pamilyang Murong ay kilalang makapangyarihang pamilya. Sa buong lungsod, handaan ito ng pamilyang Murong. At ang saktan ako sa ganitong pagkakataon, huwag mong kakalimutan. Ang pamilyang Murong at ang pamilyang Shangguan ay matalik na magkaibigan. Parurusahan kanila. Ano naman kung matagal na nating silang kakilala? Ang pamilyang Murong ay nagbabalak na mag-invest sa He Group? Sa tingin mo ba? Ay susuportahan ka pa nila sa mga oras na ito? O hahayaan na sirain mo ang relasyon ng dalawang pamilya? Shangguan Shinlan, hindi na kita gusto, kaya sisiraan mo ang relasyon ng pamilyang Murong at He Group? Ganyan mo ba gustong makita na bumagsak ako? Jinghang? Kung nagagawa niyang manggulo ngayon, paniguradong uulit pa siya bukas? At baka masira pa ang pagtutulungan ng pamilyang Murong at He Group nang dahil sa kaniya? Huwag mo na siyang konsintihin. Kailangang maturuan siya ng leksyon. Ano ang gagawin nyo? Noong nakaraan, hindi ba't itinulak mo ako pababa sa hagdan? Ngayong araw, ibabalik ko sa'yo nang may interes ang lahat. Parang masyadong malala yata ang ginagawa nila. Tingin ko hindi naman dapat humantong sa ganito. Naku, Diyos ko. Ito ay parang napakasakit tignan. Lin Zixuan, samantalang sugatan ako ay kinuha mo ang pagkakataon na api-apihin ako. Tatandaan ko ito. Pasisiguraduhin kong kayo ay pagbabayarin sa mga ginawa niyo sa akin sa araw na ito. Magbabayad? Gusto lang ni Zixuan na matikman mo ang konting sakit sa katawan. Nakalimutan mo na ba kung paano mo siya itinulak sa hagdanan? Dahil tinuturuan kanya ng leksyon, dapat mo lang iyang tanggapin. Utang mo iyan sa kaniya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na manggulo sa loob ng teritoryo ng aking pamilyang Murong? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Murong? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ito ang maliit kong assistant. Wala itong anuman, galos lang ito.
pero na-sprain ang paa ko kaya hindi ako makatayo. Kung hindi dahil doon, hindi nila ako masasaktan. Dadalhin kita sa ospital. Young Master Ling, ngayong araw ay kaarawan ni Old Master Murong. Ngunit itong si Shangguan Xinlan, sinasadya niyang sirain ang ugnayan ng pamilya Murong at pamilya He Group sa harap ng lahat. Halatang gusto niyang sirain ang kooperasyong plano ninyong investan po. Hindi lang po ako nakapagpigil sa galit, kaya tinuruan ko siya ng leksyon para sa inyo. Tama po, Young Master Ling. Siya nga, para lang makuha ang atensyon ko, ay nananadya siyang gumawa ng gulo. Young Master Ling, ang gusto ko lang ay tulungan kayong turuan siya ng leksyon. Leksyon? Butler Shu, Nandito po ako. kapag binastos ang pamilya Murong, anong klaseng parusa ang dapat sa kanila? Kadalasan po ay pinapapili sila sa pagitan ng gumulong sa mga pako o tumalon sa apoy. Mamili lang sila ng isa. Mabuti. Ngayon din, parusahan mo sila ng maigi para sa akin. Masusunod po. Shangguan Xinlan, bilang fiancé ko, nakuha mo pang makipaglapit kay Murong Lingfeng. Mga bata, simulan na. Huwag! Ayoko! Kuya Kuya Jingxing, Jingxing, parang parang awa mo awa mo na na huwag. huwag. Huwag niyo kaming saktan. Ayoko sa pako at sa apoy. Wag po! Ilayo na sila. Kuya Jingxing! Mabuti naman. Kaunting lamat lang ito at hindi naman tinamaan ang mahahalagang parte. Nalagyan ko na ito ng suporta. Siguraduhing huwag puwersahin o mabasa ng tubig para hindi ma-infeksyon ang iyong sugat. Sige po. Maraming salamat po, Doktor. Aking alalay. Hindi madali ha. Sa wakas ay nakilala mo rin ako. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Napakagwapo mo na pala. Halos hindi na talaga kita nakilala. Oo nga. Matagal-tagal na panahon. Pati pala itong matapang na si Siling Labuyo ay kaya ng apihin. Nagkaroon lang ng pagkakamali. Napilay ang paa ko kaya hindi ako makatayo. Kung hindi ay hindi nila ako masasaktan. Napakabangis ko kaya. Kung ganoon, si He Jingxing, ano ba ang kaugnayan niya sa iyo? Bakit niya nagawang ituring ka ng ganyan? May kasunduan kami ni He Jingxing na magpakasal. Subalit, hindi siya ang nararapat para sa akin. Sa nakalipas na mga taon na may sakit ang aking ama, ang kapangyarihan sa kumpanya ay nasa kamay ni Tio at Shangguan Wenchen. Pati na sa sekretaryo ni Papa na si Lin Rong. Nang bumalik ako pagka-graduate para asikasuhin ang kumpanya, doon ko lang natuklasan na nawalan na pala ng kapangyarihan ang Lanyo International. Ibig bang sabihin, ang pakikipag-alyansa mo kay He Group ay para mabawi ang Lanyo International? Tama, pero na-realize ko ngayon na mukhang hindi uubra ang paraang ito. Hindi maganda ito, young lady. Ang dating chairman ay wala na po. Zenting, bakit mo kami iniwan? Bakit ang lupit mo? Iniwan mo kami ni Xuan Xuan. Paano na kami mabubuhay niyan? Pa, Anong tinawag mo sa kaniya? Papa? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tawagin siya ng ganyan? siya ang tatay ko. Bakit hindi ko siya pwedeng tawaging papa? Tatay mo? Siyempre. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sina Uncle Wen at Aunt Yaer. Tingnan mo ang nakahiga rito, hindi ba't siya ang ama ko? Zixuan, anak ka nga talaga ng tatay mo. Sila ang pangalawang pamilya ng iyong ama. Anong pangalawang pamilya? Uncle Wen, masyadong masakit ba ang pinagdadaanan mo? Ang aking ama, na si Shangguan Zanting, sa simula't simula pa, ay isa lang ang pamilya, at isa lang ang anak, at iyon ay ako. Lanier, mula noong 16 na taong gulang ka pa lang, ay nag-aaral ka na sa akademya ng militar. Nitong mga nakaraang taon, nanatili ka sa eskwelahan para sa tuloy-tuloy na pag-aaral at pagsasanay, normal lang na wala kang alam sa mga nangyayari sa tatay mo. Hindi naging maayos ang pagsasama ng iyong ama at ina, kaya
Kaya humanap siya ng iba at kasama na ang sekretary at linrong. At nakabuo pa ng ganitong klasing bastardo? Naglakas loob kang tawagin akong bastardo. Alam mo palang hindi magandang pakinggan iyan, pero naglakas loob ka pa ring pumunta rito para makianak? Ikaw, sinaktan mo ako. Ma, sinasaktan niya ako. Teka, Pinili niyo pang pumunta rito para sirain ang pangalan ng tatay ko. Gusto niyo bang wasakin ang dangal na iningatan niya habang buhay? Laner, yan ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa nakatatanda? Ang mga sinabi sa iyo ni Uncle Wen ay purong katotohanan. Sino ba sa kumpanya ang hindi nakakaalam na sila ang lihim na pamilya ng tatay mo sa labas? Dahil ba alam ng lahat sa kumpanya? Ibig sabihin ba noon ay katotohanan na? Tiyay, hindi mo ba alam na ang katotohanan ay nangangailangan ng matibay na ebidensya? Zenting, makaalis mo pa lang. Inaapi na agad kami ng anak mo. Ginugulo niyo ang kapayapaan ng yumao kong ama at dinudumihan ang kanyang malinis na pangalan. Yan mo. Kalad ka rin sila palabas. Subukan mo lang. Shangguan Xinlan, ang nanay ko ay naging kasama ng tatay mo sa loob ng mahigit 10 taon. Matagal na siyang asawa nito sa paningin ng marami. At ako ang tunay at kinikilalang binibini ng pamilyang Shangguan. Kaya kami ngayong araw ay hindi lang may karapatang tumayo rito. Dahil sa mga pamanang iniwan ni tatay, may karapatan din kami sa kalahati niyon. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitaw sabi. Bitawan mo ako. Sino ka ba sa tingin mo? Para itulak ako? Igalang po natin ang yumao. Kayong dalawa, wag na nating gawing mas kahiya-hiya ang sitwasyon. Sige, magaling. Sabihin niyo kay Shangguan Xinlan na kung kaya niyang manakit ng ganyan, kayang-kaya ko rin siyang gantihan. Maghintay ka lang. Gusto po ba ni Batang Master ang ganitong tipo? May kakaibang pagkatao. Kaya hinahangaan ko talaga siya. Butler Shu, kanina ka pa ba rito? Kakarating ko lang po. Nalaman nang matanda na may dala kang babae rito sa ospital. Kaya pinapunta niya ako para tignan ito. Gusto rin niyang malaman kung anong klaseng tao ang nakakuha ng atensyon ng kanyang apo. Ang ugali ng dalagang si Pamilyang Shangguan ay mas matindi pa sa inyo. Talagang palaban siya. Hindi katakataka na galing siya sa paralang militar. Sa lakas ng kanyang dating, ay bagay na bagay kayo Batang Master. Siguradong magugustuhan siya ng lolo mo. Butler Sue, parang napakadami mo ng sinasabi ngayon. Pasensya na po, pasensya na po. Young lady, itong bigla ang board meeting ay pinasimulan ng mga matatandang shareholder. Ayaw nilang maging interim CEO kayo, balak nilang tanggalin ang inyong posisyon at ang inyong kapangyarihan. Katatapos lang ng libing ni Papa, ngunit ang mga matatandang ito ay hindi na makapaghintay na kumilos. Ako mismo ang haharap sa kanila. Eksaktong dating mo. Humanap ka muna ng mauupuan mo. Uncle Wen, bakit parang nagmamadali ka yata at gusto mo agad maupo sa pwesto ko? Meron ba? Sa tingin ko nga ay masyado akong mabagal. Kung hindi sana, ay hindi mo nagawang patakbuhin nitong nakaraang 6 na buwan ang buong korporasyon sa napakagulong paraan. Bibigyan kita ng 2 minuto. Umalis ka dyan. Shangguan Xinlan, nakakalimutan mo na yata na ikaw ay isang acting president lang sa ngayon. Ikaw na si Uncle Wen at kaming lahat dito ay mga shareholders ng board. Kaya kung gusto mong maupo sa pwestong iyan, dapat mong makuha ang pagsang-ayon naming lahat. Tama. Ang pundasyong itinayo namin ng ilang dekada ay binago mo lang ng dahil sa sinasabi mong reforma sa operasyon. Ginalaw mo ang lahat. Dapat marunong kang rumespeto sa amin. Kaya ngayon, kinakatawan ko ang board para formal na isulong. Naalisin ka na sa iyong katungkulan bilang acting president. Sumasang-ayon ako. Isang paslit na hilaw pa sa trabaho, tapos naging acting president, anong mapapala natin dyan?
Kahit mahina ang ekonomiya ngayon, sa loob ng 6 na buwan simula nang hawakan ko ang Lanyo International, ang kita natin kumpara noong nakaraang taon ay lumago ng 200%. Hindi lang sa hindi ko hinayaang mabawasan ang pera sa mga bulsa nyo, kundi mas lumago pa ito. Sa katunayan, bawat buwan ay nakakakuha kayo ng dibidendo, ang perang pinaghirapan ninyo ay totoong-totoo namang pumasok sa inyong mga bulsa. Hindi ba lahat ng iyon ay dahil sa paslit na tinatawag nyo? Ang pangahas mo. Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala. Hanggang ngayong umaga, si Binibining Shangguan Xinlan ay may hawak na 75% ng share ng Lanyu Group. Siya ang pinakamalaking shareholder sa kasalukuyan. Nilagdaan ito bago lumisan ang matanda. Ngayon, sa posisyon kong ito, kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa inyo? Ako bilang si Shangguan Xinlan, hindi lang po protektahan ang legacy ng aking ama, sisiguraduhin ko ring ang Lanyo International ay magiging mas matagumpay kailanman. Sa lalong madaling panahon, papasok ako sa isang pagsasama sa He Group sa pamamagitan ng kasal. Sino man ang magtangkang gumulo, makikipagtulungan ako sa He Group para ubusin ang inyong mga share. Sa gagawing reforma ng kumpanya, sino ang susuporta? Sa darating na panahon, ang sinumang gustong magkaroon ng patuloy na dibidendo, maaari, at sa mga gustong magdagdag ng kanilang shares, maaari rin. Ako, hindi ko pababayaan ang kahit sino sa inyo. Hindi ba't sinabi nilang isa lang siyang batang babaeng walang karanasan sa mundo? At madaling pasunurin? Naniwala ka naman doon? Galing siya sa military school. Pinalaki siya na may kamay na bakal. Pero ang bagsik ng taktika niya, sa kabilang banda, wala naman tayong dahilan para kalabanin siya ng harapan. Kahit sino pa ang patuloy na magdodoble ng dibidendo, at kahit sino pa ang nakaupo sa pwestong iyan, parehas lang sa atin. Wala akong reklamo. Tama. Ang dami ninyong palit-palit ng panig. Dahil wala na namang ibang reklamo, tapos na ang meeting. Young lady, tunay nga na kayo ang napili ni matandang tagapangulo na maging kapalit niya. Sa madaling paraan lang ay nakuha niyo agad ang respeto ng mga stockholder na kumokontra sa inyo. Lahat ng tao sa mundo, gumagalaw para sa sariling interes. At pagdating sa usapang pera, wala namang matibay na kampi, di ba? Naintindihan ko po. Pero totoo bang makikipag-ugnayan kayo sa pamilyang He para sa kasal? Hindi para sa akin si He Jingsing. Kaya kailangan kong pumunta sa He Group para pag-usapang mabuti ang tungkol sa kasunduan ng kasal ko. Ngayong araw, wag mo na akong igawa ng ibang schedule. Kuya Jingxing, may kasunduan kayo ng kasal ni ate? Kapag ganito tayo? At nakita niya tayo? Anong magagawa niya kung malaman man niya? Patay na patay siya sa akin? At takot siyang hindi ko siya pakasalan. Huwag kang mag-alala. Kahit malaman pa niya, kaunting bulada lang ay okay na siya. Pareho naman kaming anak ng mayamang pamilyang Shangguan, pero bakit ang swerte ni ate? Namana niya lahat ng ari-arian ni Papa? At pati ang lalaking mahal ko ay kukunin din niya. Jixuan, kasunduan lang para sa negosyo ang sa amin. Dahil sa puso ko, ikaw lang talaga ang kaisa-isa. Nakakainis ka naman. Eshe, huwag ka nang magalit. Shangguan Xinlan, nawawala ka na sa sarili mo. He Jingxing, tandaan mong may kasunduan pa tayo sa kasal? Ganun ka na ba kapursigido? Na makipag-ugnayan sa iba? Sana naghintay ka muna bago ito tinapos. Hindi ganoon ang iniisip mo. Ate, nagkakamali ka. Lin Jixuan, nakakasuka ka talaga tulad ng dati. Dahil ang mga kamay mo ay masyado nang mahaba, tutulungan kitang iksian ang mga ito. Kuya Jingxing, tulungan mo ako. Shangguan Xinlan, huwag kang padalos-dalos. Hinto, huwag kang lalapit. Kapag naglakad ka papasulong, parurusahan ko ang kamay niya. Shangguan Xinlan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang asal mo ay parang iskandalosa. Wala ka na talagang bakas ng isang disenteng babae. Kainis? He Jingxing, anong karapatan mong husgahan ako? Ngayong araw,
Sa wakas ay nakita ko na rin kung gaano ka kawalang hiya. Hindi pa tayo kasal? Anong masama kung maglibang ako sa iba? Pinapayuhan kita. Humingi ka na ng tawad kay Zixuan. Sa ganoong paraan ay itutuloy pa natin ang kasunduan sa kasal. Kung hindi, sa alyansa ng pamilya He at pamilyang Xiangguanyo, hindi sigurado kung ikaw pa ang pakakasalan ko. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Sa ganyang pagkatao mo, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mapangasawa ko? Hello? Young lady, kakatawag lang ng abogado para kumpirmahin sa pinirmahang kasunduan ng dating chairman para sa 75% na paglilipat ng mga share, may 40% ng shares na itinuturing na conditional inheritance. Anong ibig sabihin ng conditional inheritance? Magkakabisa lamang po iyon pagkatapos ninyong makapagrehistro ng kasal? Sige, naintindihan ko. Tingnan mo, ngayon ang pamilyang Xiangguan mo na ang nakikiusap para sa kasal sa amin. Kung matalino ka, humingi ka na agad ng tawad kay Zixuan. Dahil nakita na rin naman tayo ni ate, hindi na ako magsisinungaling sa iyo. 4 na taon na kaming magkasama. Ani Jinghang, Dahil masyado kang walang hiya, na itrato na parang kayamanan ang itinapon ko ng basura, ibibigay ko na lang siya sa iyo. He Jingsheng, formal ko itong ipinapaalam sa iyo, na ang kasunduan namin ni Xiangguan Xinlan sa kasal ay tapos na. Wala na tayong ugnayan. Magkakilala na lang tayo na hindi kailanman magkikita. Xiangguan Xinlan, naglakas loob kang ipawalang bisa nang mag-isa ang kasunduan sa kasal na itinakda ng mga nakatatanda? Hindi mo ba talaga kailangan ng suporta ni He Group? Sino pang maglalakas loob na magpakasal sa isang tulad mong bastos? Magsisisi ka talaga. Kuya Jingsheng, dala lang iyon ng galit ni ate. O baka naman, dapat mo siyang puntahan para suyuin. Susuyuin siya? Maniwala ka sa akin, hindi aabot ng isang araw ay kusang loob siyang babalik para humingi ng patawad sa akin. Hindi mo ba narinig kanina? Ang mamanahin niya mula sa kanyang ama na 40% ay kailangan niyang makapagpakasal muna bago niya iyon makuha. Ngayon, maliban sa akin, sino pa ang pwedeng magpakasal sa kanya? Pero, ipinawalang bisa lang niya ang kasunduan sa kasal sa iyo. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Ngayon, kung magpapakasal lamang siya sa akin mula sa pamilya He Group sa pamamagitan ng alyansa, tsaka lang siya magiging ligtas at matatag sa Lanyu International. Little Chili, saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Anong meron? Parang ang saya-saya mo yata. Magandang balita ito. Little sidekick, ilang taon na ba tayong hindi nagkikita? Mula nang pumasok ka sa academy, hindi na tayo nagkita. Ikaw, may asawa ka na ba? Huwag mo nang itanong, sobrang mapilit si Lolo. Interesado ka bang magpakasal sa akin? Magpapakasal. Lampas 10 taon na tayong hindi nagkikita, diretso ka pa ring magsalita. Bakit? Masama bang maging direkta? Sa ngayon kasi dahil sa ilang mga dahilan, kailangan kong maghanap agad ng mapapangasawa. Tungkol ba ito sa kumpanya? Hindi ba't pinipilit ka rin ng lolo mo na magpakasal? Eto na, hindi ba't makakatulong din ito para malutas ang problema mo? Pwede. Hindi naman imposible. Sige, magtulungan na lang tayo. Salamat sa iyo, little sidekick. Simula ngayong araw, tayo ay formal ng legal na magpartners. Umaasa ako sa ating kooperasyon. Kung ganoon, para hindi mahalata ng iba, hindi ba dapat ay ibahin mo ang tawag mo sa akin at tawagin akong hubby? Sige ba? Walang problema sa akin. Hubby, mukhang napagod ka ngayong araw. Ngayong mag-asawa na tayo, kailangan na rin nating tumira sa iisang bahay, di ba? Pwedeng-pwede. Sige, babalik ako para magligpit ng gamit, lumipat ka na doon at tumira kasama ko.
Ano? Ang lady, sila Lin Jixuan, Lin Rong, at ang iba pa, dahil hindi ka pakasal, kinukwestiyon nila ang karapatan mong makuha ang iniwan ng chairman sa iyo na 40% ng minanang shares. Ano? Muli silang naghain sa board. Hinihiling ang pagpapatalsik sa iyo bilang CEO at bilang pinuno ng board of directors. Pumunta ka na rito bilis. Sige, papunta na ako. Anong oras magsisimula? Magpapatuloy ang board meeting. Anong wala ang chairman? Anong klaseng chairman ang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi ako, sino? Ikaw? Tama na yan, Shangguan Xinlan. Huwag ka nang magmatigas. Alam ng lahat na ang kasunduan sa shares na iniwan ng iyong ama ay may kondisyon ng 40% nito. Ijingsing, ito ang board meeting ng Lanyo International. Anong ginagawa mo rito? Malapit na akong ikasal sa pamilya, he. Nandito ang fiancé ko, anong nakakapagtaka roon? At ikaw, hindi mo naman mamamana ang 40% iyon? Sino ang nagpapasok sa'yo rito? Shangguan Xinlan, sapat na iyan? Basta humingi ka lang ng tawad sa akin at makiusap na patawarin kita, ang kasunduan natin ay mananatiling totoo at ikaw ay magagawa ng makuha ang mga shares mula sa iyong ama, pati na ang pananatili sa iyong pwesto bilang CEO ng Lanyo International Group. Nasisiraan ka na ba ng bait? Inaakala mo bang parang wala nang ibang lalaki sa mundo at ang pakikipag-isang dibdib sa iyo an lang ang tanging paraan para makuha ko ang mana ko? Tama na yan, Xinlan. Ang mga shares mo ngayon ay hamak na mas maliit kaysa sa amin. Bakit ka pa ba nagmamatigas? Opisyal ko nang itinutulak ang pagpapatalsik sa iyo. Hindi ka na CEO ng Lanyo International o miyembro man ng board. Umalis ka na kung ayaw mong mapahiya. Uncle Wen, ganoon din ba ang tingin mo? Kailangan ba talaga akong tanggalin? Lanyo International, hindi pwedeng masira lang ito sa kamay mo. Ito ang bunga ng pagtatrabaho namin ng buong buhay. Anong klaseng reforma ang ginagawa mo? Huwag mong gawing magulo ang kumpanya. Sige po, naintindihan ko. Subalit, kayo po ay wala pang karapatan na patalsikin ako. Sabi ko na nga ba, huwag mong sabihing umaasa ka sa akin na isasalba kita sa gulo. Ako ay fiancé na ni Jixuan ngayon, wala akong oras sa iyo. Lan-er, huwag mo nang sisihin si Tio. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Pirmahan mo na ito. Paano kung ayaw kong pirmahan? Kung ganoon ay huwag mong sisihin si Tio. Security. Anong balak ninyong gawin? Alam ko na, meron kang tinatagong galing, kaya naman may inihanda ako sa iyong isang sorpresa. Mapipilitan kang pumirma gusto mo man o hindi. Little Chili, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Sinusundo lang kita sa trabaho at hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganito kagandang palabas. Young Master Ling, bakit po kayo nandito? Siguradong alam niyo pong nandito ako. Kaya pumunta kayo para hanapin ako para pag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan ng Murong Clan sa He Group. Lumipat po tayo ng lugar para makapag-usap ng maayos. Pamumuhunan. Ijingsing, dapat ayusin mo muna ang pagkatao mo bago ang trabaho. Kung hindi mo man lang alam kung paano magpakatao, ano pa ang silbi ng pakikipag-usap tungkol sa pamumuhunan? Simula ngayong araw, ititigil na ng Murong Clan ang lahat ng pamumuhunan sa He Group. Young Master Ling, hindi niyo po pwedeng biglang bawiin ang puhunan sa He Group. Katumbas ito ng pagputol sa daloy ng pera ng He Group. Malulugi at babagsak ang He Group. Siya ba talaga ang taong matagal nang sinusuyod ng He Group? Ang makapangyarihang pinuno ng pamilyang Murong? Magandang araw po sa inyo, Presidenteng Murong. Ako po ang isa sa mga direktor ng Lanyo International. Ako si Shangguan Wenchen. Itong pamangkin kong si Shangguan Xinlan, dahil kulang ang kanyang shares, pilit siyang nananatili sa pwesto ng presidente. Nagkaisa ang board of directors na patalsikin siya sa posisyon ng presidente. Ito ay usaping pampamilya lamang. Pasensya na kung nakakahiya ang nakita mo. Ikaw pala ang gustong magpatalsik kay Little Pepper? Young Master Ling, kahit anong mangyari ang Lanyo International ay hindi pagmamay-ari ng inyong pamilyang Murong. Ang pumunta ka rito para manakit, parang wala ka namang karapatan, di ba? Tumahimik ka nga. Ang negosyo ng He Group ay nakadepende sa suporta ng pamilyang Murong. Huwag mo akong igawa ng gulo. Yan mo,
Dahil hindi nila makilala kung sino ang tunay na may-ari ng Lanyo International, kung ganoon, ikaw na ang magturo sa kanila para sa kapakanan ni Little Pepper. Mga Ginoo at Binibini, si Miss Xiangguan Xinlan ay may hawak na 75% ng shares. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Lanyo International. Kaya naman, ang mungkahi ng board na ito ay walang bisa. Hindi ito maaari. Malinaw na kahit 40% ay wala siyang namana, paanong mangyayari na mayroon siyang 75%? Imposible talaga ito. Imposible? Miss Lin, tingnan natin para malaman ang totoo. Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Ano? Xiangguan, Wenchen, anong ginagawa niyo ni Linrong at ng anak mo nang hindi namin nalalaman? Yung mga kumpanyang palagi nating kaboses sa negosyo, ngayon ay ayaw na silang makipagtulungan sa atin. Ang 12 production line ng kumpanya, lahat ay tumigil na. Paano nangyari iyon? Bakit tumigil ang production lines? Hangal, binangga niyo ang taong hindi dapat kinakalaban. Tingnan mo kung gaano nakababa ang presyo ng stocks natin. Itigil mo na ang katangahan mo. Dahil kung hindi, kaming mga shareholder ay magkakaisa na sipain kayo palabas ng board of directors. Uncle Wen, huwag kang matakot sa kanila. Mga hamak lang naman silang maliliit na shareholder. Malapit na kaming magpakasal ni Jinghang, at kapag nakuha na natin ang tulong ng He Group, wala na silang magagawa. Dahil sa inyo, tuluyan ninyong ginalit ang pamilyang Murong, nadamay ang He Group ko at nasira ang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Binawi na ng pamilyang Murong ang puhunan sa He Group. Pakakasalan ka. Managinip ka ng gising. Mahal ko, tulungan mo ako. Sining Labuyo, magtiis ka lang ng konti. Uuwi na tayo. Halikan mo ako. Makinig ka sa akin. Uuwi na tayo. Wenchen, anak mo si Schwanner. Matitiis mo ba siyang panoorin habang hinahayaan ng masamang babaeng si Xiangguan Xinlan na maliitin at tapakan siya ng ganoon lang? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mababawi ng anak natin. Ang lahat ng dapat ay para sa kanya. Pati na ang posisyon bilang boss ng Lanyo International. At papasok siya nang may dangal sa angkan nating mga pamilyang Xiangguan. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi ako sa tabi ni Xiangguan Zhenting. Tinulungan kita sa kumpanya para maging matatag ang iyong posisyon bilang direktor. Ngayon, wala na sa wakas ang matandang iyon. Hindi natin hahayaang may isang batang walang karanasan na sumira sa ating plano sa loob ng mahabang panahon. Magtiwala ka? Mapapasa atin ang Lanyo International. Paano nangyari ito? Imposible. Ang mga stocks natin, bumagsak ang halaga sa loob lang ng isang gabi. Sino pa ba ang gagawa nito kundi si Xiangguan Xinlan? Siguradong siya iyon. Xiangguan Xinlan, hindi kita palalagpasin. Gising ka na? Ang lahat ba ng ito ay gawa mo? Oo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Nakita ko ang refrigerator mo na may laman kaya nagluto lang ako ng kaunti. Tikman mo dali at tignan kung magugustuhan mo. Ang sarap. Hindi ko akalain na may ganito kang talento. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Kung gusto mo, araw-araw kitang lulutuan. Salamat sa iyo. Sa pagitan nating dalawa, hindi mo na kailangang maging masyadong magalang.
Ako, papasok na ako sa trabaho. Magpahinga ka na muna sa bahay ngayong araw. Tungkol naman sa trabaho, ako na ang bahalang mag-ayos para sa iyo. Ang mag-inang sina Shangguan Wenchen at Lin Rong ay kinuha na ang malaking bahagi ng ari-arian ng kumpanya at inilipat sa mga account sa ibang bansa. Kung gusto nating iligtas ang kumpanya, kailangang tanggalin ng tuluyan ang mga salot na iyan. Kaya kailangan ko itong ayusin ng personal. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Nandito lang ako para suportahan ka ng buong buo. Anong balak mong gawin? Magsisimula ako sa branding department. Tatanggalin ko ang departamentong iyon. Ang mga promosyon ng Lanyo International ay ipapasa ko sa ilalim ng Junhe Holdings mo. Walang problema. Saka, kailangan ko ring ipaimbestiga sa'yo ang kumpanyang ang pangalan ay Zhonghui Technology. Habang tinitingnan ko ang mga record, napansin ko ang Lanyo International na paulit-ulit na nagpapadala ng pera sa ilalim ng promosyon. Malaking halaga ng pera ang napunta sa kumpanyang ito. Malinaw na hindi ito tama. Sige. Ang kinita ng kumpanya para sa quarter na ito, kung ikukumpara sa nakaraang quarter, ay tumaas ng 12%. Pero dahil sa mga gastos sa branding department. Shangguan Xinlan, anong ibig mong sabihin? Bakit mo bubuwagin ang branding department namin? Miss Lin, sa pagbuwag ko ng isang departamento, kailangan ko pa ba ng permiso mo? Ako ang namumuno sa departamentong iyon. Bubuwagin mo ang buong departamento namin na walang kahit anong paliwanag. Hindi ka na magtatagal sa pwesto mo. Lin Rong at Madam Lin Zixuan, dahil sa napakaraming taon na lumipas, ibinigay ninyo ang mga brand operations ng Lanyo International bilang outsource sa isang third-party company na Zhonghui Technology. At dahil ang Zhonghui Technology ay kasalukuyang iniimbestigahan sa kasong hindi pagbabayad ng buwis, lubha nitong naapektuhan ng reputasyon ng kumpanya. Sa pag-aproba ng presidente, ang brand department at ang pinuno nito ay kailangang buwagin agad. Ito ay muling itatayo bilang bagong brand center at ililipat sa ilalim ng pamumuno at direktang pamamahala ng Junhe Holdings na pagmamay-ari ng Murong Clan. Shangguan Xinlan, gusto mo kaming tanggalan ng kapangyarihan. Sa anong karapatan? Hindi ako papayag. Dahil ako ang presidente ng Lanyo International at dahil nasa posisyon ako ng chairperson of the board, ang magbuwag ng isang departamento ay natural na kaya kong gawin. Ang Junhe Holdings ay nakuha na ang Lanyo International, kaya magkakaroon ng restructuring ang mga ari-arian ng kumpanya. Mula ngayon, ang bawat empleyado ng Lanyo International ay kailangang pumirma ng bagong kontrata sa Junhe Holdings. Ang sinumang hindi pipirma ay ituturing na nag-resign. Wala kang karapatang gawin iyan. May bahagi rin kami sa Lanyo International. At si Xuaner ay anak ng iyong amang si Shangguan Zenting. Anumang restructuring ang gawin mo, dapat ay may makuha pa rin kaming bahagi. Talaga ba? Wenchen, anak mo si Xuaner. Hahalos ba ang puso mo na makita siyang kayang hamakin at maliitin lang ng walang hiyang Shangguan Xinlan na iyan? Matapos ang mahabang panahon, isang impostor lang pala ito. Bumalik lang para agawin ang ari-arian, talagang napakawalang hiya mo. Mukhang naging managinip ka ng matagal bilang heredera, na naniwala ka na rin sa sarili mong kasinungalingan. Anong pinagsasabi ninyo? Umalis kayo. Lumayas kayong lahat. Hindi. Hindi ito totoo. Bakit ako naging anak ni Uncle Wen? Ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Lin Zixuan, hindi mahalaga sa akin kung kanino kang anak. Ang mahalaga ay si Zhonghui Technology ay sangkot sa malubhang tax evasion o hindi pagbabayad ng buwis. Pagkatapos ng investigasyon, ikaw at si Lin Rong ang lumalabas na pinakamalaking shareholder sa likod ng kumpanyang ito. Ang mas nakakatakot pa rito, para pagtakpan ang butas sa buwis, ay naglakas loob kayong kumuha ng bilyon-bilyong dolyar na pondo mula sa Lanyo International para lang takpan ang inyong mga atraso. 1 bilyon. Ano? Kumuha kayo ng pondo para takpan ang kakulangan nyo sa buwis? President, dapat itong parusahan ng malubha. Tawag na tayo sa mga autoridad. Huwag kayong mangahas. Malapit na akong maging young mistress ng He Group. At ang perang ito
ay tiyak na gagawa ng paraan ni Kuya Jingxing para sa akin. Gagawa ng paraan? Dahil sa iyo kaya nawala ang bilyon-bilyong dolyar na kontrata sa pamilyang Murong at inaasahan mo pang ayusin ni Jinghang ang kalat mo, hindi pa kita napapagbayad sa ginawa mo? Tita, Kuya Jingxing, bakit kayo nandito? Bitawan mo ako. Ang meeting na ito ay nagiging kapana-panabik. Miss Huang, President He, anong sadya ninyo sa akin? Sinlan, ang nangyari sa handaan ay pagkakamali lang ni Jinghang at isinama ko siya rito para humingi ng paumanhin sa iyo. Paumanhin? Opo. Asinlan, nagkamali ako noon. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Handa akong bayaran ang lahat ng pinsala. Pakiusap, ang personal na hidwaan sa atin ay wag na sanang makaapekto sa pagtutulungan ng mga pamilyang He at Murong. Akala ko naman kung gaano nakataas ang naging pag-unawa mo, yun pala ay gusto mo lang humingi ng tawad para maisalba ang pakikipagtulungan sa pamilya Murong. Pero pasensya ka na, dahil ang iyong paumanhin ay hinding-hindi. Kutatanggapin. Shangguan Sinlan, humingi na ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag kang masyadong mapangapi. Dapat ay tumigil ka na. He Jingxing, tinatakot mo ba ako? Tandaan mo, hanggang ngayon ay fiancé pa kita. Sabihan mo agad si Young Master Ling na huwag bawiin ang puhunan sa pamilya He. He Jingxing, matagal na. Tayong walang ugnayan. Kinasal na ako. At ngayon, asawa na ako ni Murong Lingfeng. Paano nangyari iyon? Bakit ka naman pakakasalan ni Young Master Ling? Hello? Wife, nabalitaan ko na pinuntahan ka ni He Jingxing. Oo. Sabi niya ang personal na bagay sa pagitan namin ay nakaapekto sa trabaho ng pamilya He at sa iyo. Husband, huwag kang papayag na ang personal kong buhay ay makagulo. Dapat ay ihiwalay mo ang trabaho sa sariling damdamin. He Jingxing, ang paraan mo ng pagpapatakbo ay talaga namang hindi maganda. Tingin ko ay hindi pa sapat na bawiin ko lang ang puhunan ko sa pamilya He. Dahil dyan, humanda na ang pamilya He na malugi ng tuluyan. Wag naman po, Young Master Mu. Talaga pong alam na namin ang aming pagkakamali. Nagpunta po kami rito dala ang aming katapatan para humingi ng tawad sa ating madam. Depende iyan kung ang asawa ko ay handang tanggapin ang inyong paghingi ng paumanhin. Young Mistress Mu, humihingi ako ng tawad sa iyo. Nakikiusap ako. Maging mahabagin ka sana. Huwag mong hayaang malugi ang He Group. Hindi ito posible. Paano malulugi ang He Group? At paano siyang mapapakasal kay Murong Lingfeng? Imposible ito. Umalis ka rito. Lin Zixuan, kung hindi dahil sa panunukso mo noon, sa tingin mo ba, hahantong kami ni Sinlan sa ganitong sitwasyon ngayon? Ang pamilyang Murong ay hindi natin kayang labanan kung hindi magpapatawad ang madam. Ang He Group, posible talagang malugi ang He Group. Tama na. Wala akong oras para sa mga walang kwenta niyong daldal. Kung ang hapdi ay wala sa sariling balat, hindi mo ito mararamdaman. Bahala na kayo sa buhay niyo. Tapos na? Lahat ay wala na? Sirang-sira na ang lahat. Nakakuha kami ng formal na ulat at pagkatapos ng investigasyon, Lin Zixuan, napatunayan ang pag-iwas sa buwis at iligal na paggamit ng pondo. Arestado kayo ngayon ayon sa batas. Huwag. Pakiusap. Kuya Jingxing, ayaw kong makulong. Tulungan mo ako. Tulungan ka? Ang natitirang bahagi ng buhay mo ay ilagi mo na lang sa loob ng kulungan. Tara na, lakad. Ayoko. Huwag. Huwag po. Jinghang, Singxin, mali ako. Si Lin Zixuan ang umakit sa akin. Patawarin mo na ako. Maaari ba? Napakakapal talaga ng mukha mo. Wala akong pakialam kung sino ang umakit sa iyo. Matagal nang. Walang namamagitan sa ating dalawa. He Jingxing, subukan mong hawakan ang asawa ko kahit isang beses pa. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo habang buhay.
Sinlan, hindi ba't sabi mo noon ay magpapakasal ka sa akin? Nagseselos ka lang, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Nakulong na si Lin Zixuan. Hindi ko na siya muling kakausapin. Magsimula tayo uli. Pwede ba? Wala ka na bang ititindi pa sa pagiging nakakadiri mo? He Jingsing, masyadong malaki ang pinsala sa akin ng ginawa mo. At ang tanging paraan ko ng pagdepensa sa sarili ay palaging sa dahas. Kaya tandaan mo, huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Dahil bawat makita kita, bubugbugin kita. Layas. Asawa ko. Tapos na ang lahat. Oo nga, lahat ng ito ay tapos na. Ano man ang dumating na pagsubok sa natitirang bahagi ng buhay ko, pangako kong poprotektahan kita. Hindi mo na kailangang magpakatatag mag-isa dahil ikaw ang dangal ko at ang aking buong mundo.